Mga taga-Barangay Luz, Cebu City nananawagan sa COMELEC na huwag payagang madaya ang kanilang mga boto para sa Duterte. Narito ang report ni Aileen Navarro. Handang-handa na ang mga taga-Barangay Luz sa Cebu City para sa nalalapit na halalan. Buo ang kanilang loob na tiyakin ang tagumpay ng Duterte. Ang mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanging panawagan nila sa COMELEC, tiyakin ang patas, malinaw at tapat na halalan at huwag hayaang madaya ang kanilang boto. Masigasig na nakiisa ang mga supporters ng Duterte at mga volunteers ni number 53 senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy sa ginanap na Ayusin Natin ang Pilipinas nationwide campaign rally. Dito sa Cebu City, partikular na sa Barangay Luz, bagamat buo ang pasya ng mga residente na iboto ang Duterte, hindi nawawala ang pangambang maaaring manipulahin ang resulta ng halalan, kaya't malinaw ang kanilang panawagan sa COMELEC. Sigurado ako nga boboto ako. Kaya nakita ko ngayon ang kamatuoran, katotohanan na ang Duterte administration mabuti. Maganda ang magdala sa Pilipinas. Sigurado ako nga boboto na straight up. Panawagan ako sa COMELEC na walang dayaan para masigurado ang kadaugan sa mga katauhan para ang Duterte. Straight for Pilipilaban para sa atuang kagandahan ng Pilipinas. Duterte! Ako yung iboboto ang Duterte para mayroon ka ba pagbabago ang bayan natin. At gusto ko rin na babago na ang pamahalaan. Panawagan lang ako sa COMELEC na sana walang pandadaya mangyayari. Kung pwede lang, huwag nilang dayain ang puto namin. Ngayong darating na sa Mayo 12. Naniniwala ang mga Subuanon na tiyak ang panalo ng mga senatorial candidates ng Duterte. Ayon sa kanila, malinaw na ebidensya ng malawakang suporta ang dagsa ng mga tao sa bawat maisog rally, DDS Unity Ride at mga meeting di abansin ng mga kaalyado ng mga Duterte. Sa katunayan, hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang sigaw at panalangin ng mga Cebuano para sa muling pagbabalik sa bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patunay din ng matatag na suporta ang mainit na pagtanggap ng publiko sa tuwing bumibisita si VP Inday Sara Duterte sa iba't ibang panig ng bansa upang ikampanya ang mga senador ng Duterte. Sa kasagsagan ng campaign rally, buong sigasig na isinisigaw ng mga Subuanong dumalo ang Duterte habang iwinawagayway ang kanilang mga sample ballots. Para sa kanila, ito ang magiging mahalagang gabay sa araw ng halalan upang matiyak na walang makakalimutang iboto sa kanilang mga pinagkakatiwalaang kandidato. Samantala, una nang ipinaalala ni Attorney Israelito Torion, tagapagsalita ni Pastor Apollo Kibuloy, na layo ng kanilang pag-iikot na mas madaling matandaan ng mga botante ang pangalan ng mga senador mula sa Duterte slate tulad ni Marcoleta, Kibuloy, Bato, Bongo, Hinlo, Rodriguez, Salvador, Mata, Lambino at Bondok. Marke, batbong hero sa Malabon. 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 Pag-adto ninyo sa presinto, inimdumin na ninyo sila ang PDP laban. Vote straight kita, kay para di natamuliko. Sila ang makatabang sa atong nasod, mahimo silang fiscalizer, mo'y muupo sa mga mali na mga palusiya karon sa kasamtangang gobyerno. Sa darating na halalan, ang kapangyarihan ay muling ibabalik sa tunay na pinagmumula nito, ang taong bayan. Sila ang magiging hukom at sa kanilang mga kamay, nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Kaya ang tanong, sino-sino nga ba ang karapat-dapat na pagkatiwalaan ng kapangyarihang mamuno
Sa panahong ito ng matinding pagsubok, nararapat lamang na tiyaking hindi mababaliwala ang sigaw ng sambayanan. Para sa Diyos sa Pilipinas nating mahal, Ai Navarro, SMNI News.